Pera na, inanay pa. Meron pa bang halaga ang salaping itinago sa kawayan katulad nung unang panahon? Alamin din natin ang kwento ng isang pamilyang nakaipon ng 100,000 pesos para sa kanilang engrandeng bakasyon. Nakaipon si Lem ng 20,000 pesos sa kanyang pitaka. Yun nga lang, inanay, patay! May halaga o magagamit pa ba ito? Nag-invest si Lem sa food cart business ng kanyang kapatid. Pero nag-iipon din siya para magkaroon ng solo na niyang food cart. Naisip ko po na magkaroon din po ng business o kaya mag-invest pa po. Sobrang importante kasi parang iniisip ko rin kailangan kong bilhin. Minsan hindi ako nakakahingi kila mama, papa kasi minsan wala nga sila. Ang tinutubo niyang 4,000 pesos mula sa sosyo nilang food cart business ng kanyang kapatid. Sa halip na ideposito sa bangko, isinuksok niya sa kanyang pitaka na itinago niya. Sa ilalim po ng damit, doon ko lang po nilalagay yung pera ko. Hanggang nakaipon nga po ako ng 50,000, nilalagay ko na po sa bangko yon. Isang buwan daw hindi ginalaw ni Lem ang kanyang taguan. At nung muli niya itong tignan, doon na lang niya nalaman na ang kanyang pera, inay ko po. Yung pera ko! Akala ko po parang hindi siya madadamage kasi pera po yun, parang hindi po siya kakainin. Tapos yung nakita ko na nga po, ayun, sira-sira na nga po. Ang iniisip ko lahat, yung niipon ko, yung parang sobrang panghihinayang, nagsisi po ako talaga ako. Parang, ba't ko ba nilagay doon? Ang kanyang taguan, yari sa kahoy. Sa natatanggap po every month, parang galing po sa pagkain. Siguro naamoy ng mga anay. Kaya parang mas pinunteriya po yung mga pera ko kaysa sa mga damit. Nagbakasakali si Lem na papalitan ito sa bangko. Pero dahil malaki na ang sira sa mga pera, hindi na raw ito tinanggap. Sabi po kasi nila na parang onti lang dapat po yung damage, parang kitang-kita po lahat. Eh yung sa akin po kasi sobrang sira na po. Nagsisi po talaga ako. Sana pinangkain ko na lang, anay pa kumain. Pero may natutunan din ako doon. Halagan ko yung pera, wag ko lang san-san nilalagay. Labis ding nanghihinayang ngayon ang senior high school student na si JL. Nung ang halos 3,000 piso naman niyang ipon na itinabi rin niya sa alkansya, nabukbok! Ipambibili pa naman daw niya sana ito ng gown sa kanilang graduation ball. Kada araw, hinuhulugan niya ang kanyang alkansya ng 50 to 100 peso bills mula sa kanyang sobrang baon at kita sa pag-online selling. Trinay ko lang po yung bamboo kasi mas malaki po yung space niya. So, mas malaki po yung maiipon ko. Sa cabinet ko po, nilagay ko po siya doon, tapos sinabunan ko rin po ng damit. Baka po kasi may makakita. Hindi po siya nababasa. 4 na buwan din itong hinulug-hulugan ni JL hanggang binuksan na niya ito para ipampatahin na sana ng gown. Pero nung biyakin niya ang kanyang kawayang alkansya, halos mabiyak din daw ang kanyang puso. Ang pera kasing kanyang isinuksok, binubukbok na. Doon ko na po nakita yung iba na may punit, may kagat-kagat ng anay, tas marumi na po siya. Gumuho yung mundo. Kaunang bangko at pangalawang bangko, hindi po talaga nila tinanggap. Tas doon po sa huling bangko, pumayag po sila. Pero ano yung tinitingnan nila para palitan nila? Opo, yung serial number po sa left side sa baba, tas sa right side po sa taas. Kailangan daw po, buo daw po yung serial na yun. Kaya napapalitan niya. Samantalang ang mga burado ng serial number, itinago na lang niya. Nasa akin lang po siya, remembrance. Ito po, sir, yung mga natira kong pera na hindi ko napalit sa bangko kasi nga po, wala na pong serial number. Gaya po nito, hati po siya. Hindi na po talaga tatanggapin sa bangko. Ito rin po, halos wala na pong natira sa pera, kaya hindi na rin po talaga tinanggap sa bangko. Ito naman po yung serial niyang dalawa, kaya lang sobrang sira na po, kaya hindi na rin daw po ito magagamit. Yung pinsan ko po, nagtatahi po siya ng gown. Nagpasukan na po ako sa kanya, tapos bayaran ko na lang daw po kapag may budget na daw po ako. Dun sa medium of instrument na ginamit nila, yung kawayan, advantage nun is nabibuild nila yung discipline nila. Pag meron silang nakuhang pera or pag may pumasok na income, naiisip nila agad na magtabi, na maganda yon. A disadvantage nun yun nga, padali siyang pasukin ng tubig or ng hayop. Kung kailangan talaga dun sa kawayan, ibalot nila yung buong kawayan ng plastic para hindi siya mabasa
Tsaka masisil siya. Pwede rin nilang lagyan ng tapal yung butas para hindi siya pasukin. Kung siguro ililipat mo yun sa isang lalagyan na visible yung loob, kunyari sa botelya o kaya sa plastic container, makikita mo yung laman niya at pwede kang mag-set ng limit. Kunyari, 5,000. Kada makakaipon ka ng 5,000, ipapasok mo na siya sa bangko para at least yung naipon mo na nasimulan mo, na-safe keep mo na siya. Ayon sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, ang mga napunit o naluray na perang papel, posible pang mapapalitan sa Bangko Sentral. Basta't buo pa ang 60% nito o mahigit sa kalahati ng pera. At kita pa ang pirma ng Pangulo ng Pilipinas at ang Governor ng Bangko Sentral. Dapat din daw, meron pang security thread ang pera o yung parang sinulid na nakasuksok dito. Yung security thread naman, pag mga accidental, pwede pa rin siyang palitan natin. Kahit halimbawa, doon may portion na hindi mo na makita yung security thread. So nakita mo naman na dahil sa nasira kasi hindi kinain ng anay. So pwede pa rin. Kaya sinamahan ng aming team, sina Lem at JL sa Bangko Sentral. Ano nangyari dito sa pera? Inanay po. Nilagay ko po kasi sa bamboo alcansya. Tingnan ko nga ito. Ano naman na nangyari dito? Ay, Diyos ko. Ito ang kinain talaga ng anay. Importante ang serial number. Kapag ang banknote mo ay nahati, gusto lang natin ma-establish yung magkaparehas ba sila, if they belong to each other. I-check pa natin ito kasi i-check natin ito kung magkadugtong ba ito. Pasado ito. Pasado to. Pero susuriin pa raw muna ng BSP kung mapapalitan pa ang kanilang mga nasirang pera. Po, nakakatuwa po kasi yung pumunta po ako ng mga bangko na hindi po nila tinatanggap. Tapos po dito po sa Bangko Sentral, meron po palang chance. Natanggal talaga yung bigat ng pakiramdam. Mga 6 months kung hindi na konsulta sa BSP, kahit mga 5K lang, parang okay na sa akin yun. Basta may mabalik na pera sa akin. Kasi syempre, pinaghirapan ko rin. Kapag may isinuksok, may madudukot. Ingat-ingat nga lang para hindi kayo maunahan sa inyong mga inipon ng mga anay at bokbok. Iba ang naging problema ng pamilya Subyon sa ginawa nilang pag-iipon. Galon ng tubig ang ginawa nilang alkansya. Kaya safe na safe mula sa bukbok o anay. At nung buksan nila ito, pagkatapos ang mahigit 1 taon, umabot na ang kanilang naipon ng mahigit 100,000 pesos. Tamang-tama para sa kanilang dream summer vacation. Kwento ni na Daddy Don at Mommy Grace, dati pa raw nilang tinuruan ang kanilang mga anak na mag-ipon. Malaking bagay sa kanila yon na maganda palang mag-ipon. Tapos may goal sila o kami na pwedeng puntahan ng magandang lugar dahil sa pag-iipon namin. Sa akin lang naman po, para kung ano po yung nakikita nilang pag-iipon, sana pag laki po nila, sana sundan po nila yun. Nung una, sa maliit na alkansya lang nila inihuhulog ang mga natitipid nila mula sa kanilang mga baon. Pati na ang mga pamaskong natanggap ng mga bata, diretso sa alkansya. Pag-uwi po namin, meron po kaming titirang pera, nilalagay po namin. Hanggang ang kanilang maliit na alkansya na puno. Kaya inilipat na nila ito sa galon ng tubig. Yung kumbaga, hindi na namin namalayan, nakapuno na pala kami, parang gano'n. Nagulat na nga lang kami, bakit? Ganong kalaking halaga yung Ang pwede. mapupuno doon. Nagkakagulo nga kami dito. Hindi nakakapagod magbilang. Kahit pa isa-isa siya, tulong-tulong kami. We're happy and feels like, we're about to go to Boracay anytime soon now. Motivation din namin yung sabi namin magbo-Boracay kami kasi hindi pa kami nakakarating ng Boracay. Yun nga lang, may problema. Ang kanila kasing pinag-ipunang bakasyong enggrande sa Boracay sana. Sarado ito ngayon. Nakakalungkot lang po kasi Makakarating na sana kami. yung mga pinaghandaan mo ng ilang taon, 2 taon, tapos biglang magsasara. Nakakalungkot lang. Malungkot po ako nun. Paano na? Kaya change of plans ang pamilya. Ang napili nilang summer destination, Caramoan, Camarines Sur. Natuloy sa Bora, siguro dito yung time ng banding namin para naman ma-enjoy ng mga bata. Mamaya magkakain na kami, mag-picnic, tapos mag-island hopping pa. Masarap at masaya dito po. It feels like home.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.